Buhay na buhay siya. Parang gusto mo kung... Hindi siya nagbumulto. Charot. Bento lang natin alis yung pinakamasarap talaga. Lapo ka na lang. Wala na naman. Hindi, extend na. Kumain ka ng hangin. Bakala pag natay ka, may pakape ka sa amin. Pwede mo kami mag-project ng bento lang. Masabi ko mo sa amin yung recipe. Hi mga mama! Welcome back to my channel! So today's video, meron ako sasabihin sa inyong isang importanteng bagay na naman sa buhay ko. And sinabi ko to sa vlog ko sa yung nag-Q&A ako na merong mangyayaring dalawang special na aganapan sa buhay ko this July. Kung hindi nyo pa napanood yan, panoorin nyo sa channel ko yan. Pero yun nga, di ba sinabi ko sa inyo, meron akong dalawang special na bagay na mangyayari sa July month ko. Paulit-ulit. Pero yun nga, sasabihin ko sa inyo ulit. Sorry, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo. Pero, sasabihin ko yung isa. Yung isa is magpapa-surgery ulit tayo. Pero, feel ko hindi naman siya bonggang surgery. Kasi, ang gagawin lang naman sa akin is buccal fat removal. Parang ano lang siya, mini surgery. Mini surgery. Parang ano lang siya, pero hindi naman siya parang bonggang surgery talaga. Kasi tatanggalin lang yung pat sa aking pisngi. Ayan dito, oh. Tignan nyo. Tignan yung pisngi ko. Diba? Ito, oh. Ayan. Ayan. Tatanggalin yan. Matagal ko na ito pinag-iisipan. Actually, feel ko kung avid fan kayo, oh, di ba? Avid fan. Feel ko kung matagal na kayo nanonood ng vlogs ko. Sinabi ko na to, na gusto ko magpa-buccal fat. Kasi, di ba, yung ginawan ako ng nose ni Doc Yapi, dapat isasabay na yung sa pisngi. At that time naman, wala naman akong balak magpa-ganon. Tapos sinabi niya sa akin yung price, ganyan-ganyan. Pricey siya para sa akin. And that time kasi, nagpagawa ko ng ilong, nagpa-rhinoplasty ako. Yung budget ko lang talaga is para sa aking ilong. Which isang nagastos ko is around 150,000 lahat-lahat. So, hindi ko na kayang magpa-buccal fat pa. Kasi wala na time pera. Matagal na, yan. Lumipas na yung taon and ngayon nakapag-decide na akong papabuccal fat removal tayo kay Doc Mike ng M Aesthetic Clinic. At sila yung gumawa ng aking susang. Ayan. Di niya lang halata kasi nakaitim ako. Ayan. So far naman, I love my bubang kasi malambot talaga siya. Super lambot. Siguro naman nakikita niyo sa vlog ko na napapagalaw ko siya. Napapagilig ko siya. Happy ako sa naging resulta aking bubang kasi alam niyo mga mama, bago pa lang kasi ako gawan, di ba meron akong suselia. So, yung pinasok yung silicone sa susang ko, maganda na siya kasi meron na akong kaha, which is meron na akong bahay. So, yung pinasok yung silicone, maganda na siya. Parang pinabilog lang siya. Kasi before, yung wala pa akong silicone, yung susang ko, pa-triangle, paturok, mama, parang pyramid, gano'n ang eksena. And doon tayo papagawa kay Doc Mike ng M Aesthetic. Kaya kung gusto niyo magpa-consult, kung meron kayong gustong ipa-enhance, ayan, i-message nyo lang si Doc Mike sa kanyang FB, ayan, or kung ano man, ilalagay ko na yun dyan yung kanyang details. Nag-decide ako magpa-buccal fat kasi napansin ko, and alam nyo naman na nagpapapayat ako. So, from 63 kilos, naging 60 na lang ako. 60 kilos lang tayo. Napansin ko naman sa pagpapapayat ko, nawala yung, hindi naman nawala, nabawasan yung mga parts ko, like sa tiyan, sa leg, sa braso, natanggalin na kahit papaano. Pero yung sa pisngi ko, parang hindi talaga siya nawawala. Parang bilog na bilog kasi yung mukha ko. Sabi ko, nagpapapayat nga ako, pero parang yung insecurities ko sa mukha ko, yung taba sa pisngi ko, hindi siya nawawala. So, nag-decide ako magpa-buccal fat na lang, para kahit papaano mawala siya. And, for sure, sinasabi nyo na, well, alam ko naman na pag nagpapapayat ka, hindi naman kung anong gusto mo mawalang fats, yun yung unang mawawala. Nasa katawan mo pa rin yan kung paano mawawala. Kasi may mga tao talaga nagpapapayat. Well, alam ko naman to, may mga tao nagpapapayat na unang nawawala is yung mga taba sa tiyan, taba sa legs, taba sa braso, bago yung pisngi, and meron namang iba, pag nagpapapayat sila, una nawawala yung taba sa pisngi, sunod na yung taba sa tiyan. Depende talaga sa katawan natin yan. Feel ko na talaga, pag nagpapayat ako, feel ko pinakalas yung pisngi, mawawala to pag nawala na yung mga taba sa ibang parts. Ito yung magiging huli. Napansin ko din sa pamilya ko, sa pamilya namin, lahat kami chubby chicks. So, feel ko, normal sa amin yung chubby chicks and hindi
Para kahit magpapayat kami, yung ako, feel ko hindi siya mawawala. And napansin ko din kasi, before pa, tinitingnan ko yung mga dati kong muka. Yung aswang pa tayo, hindi, mataba talaga pisngi ko. So, feel ko talaga, itong taba sa pisngi ko, wala, hindi to mawawala. Kahit anong papayat ko talaga, kahit yung parang gumamit na ako na pinagbabawal na gamot, hindi siya mawawala. Kaya tignan nyo, nagpapapayat ako, pero yung pisngi ko, ayan, nakakainis. Ang taba, at nagiging bilugan ako. Kaya, nag-decide ako magpa-buccal pat na kay Doc Mike ng M-Aesthetic. Kaya I'm so happy. Hindi ko pa alam kung kailan ako magpapagawa. Pero this month lang din yan for sure. This July lang din. Iniisip ko pa kung kailan kasi meron akong plan na isa pa na iniisip ko, baka kasi kapag nagpa-buccal pat na ako tapos nangyari ng isang event ko, mataba yung pisngi ko. Kasi nga syempre magiging swollen pa yan. Maga-maga pa siya. Kaya sabi ko, ano bang uunahin ko? Iniisip, di ko pa kasi alam kung kailan itong mangyayaring pangalawang event sa life ko this July. Pero, this July siya mangyayari. Wala lang ako exactly kung kailan siya magaganap. Pero, sure naman na this July mangyayari siya. Hindi ko lang alam kung kailan. And tips lang sa mga nagpapapayat. Meron kasi ako nakita sa TikTok na ano siya, na meron siyang goal every mababawasan siya ng kilo, meron siyang rewards, ganon. Nakita ko sa TikTok na, ang galing, from 60, 75, tapos naging 70, pag na-reach yung 74 kilos, meron siyang pre-movie, tapos kapag na-reach yung 73 kilos, meron siyang spa, tapos pag 72, new shoes, yung ganon. Kaya ginaya ko rin siya, para kahit paano ma-inspired ako. Well, inspired naman ako, pero meron kasing tayo tinatawag na parang extra special. So, nag-decide ako na gawin ko rin siya, kaya ito yung akin. Ayan, hindi ko pa siya kompleto kasi hindi ko pa alam kung anong mga, ko talaga, yung mga gusto ko pa. Pero, naglagay ako ng mga, parang gusto kong goal. Kung meron pa kayong idea kung anong goal na pwede pang gawin, comment nyo. Pero kayo bahala. Kayo sasagot. From 63 kilos, naging 60 kilos na lang ako. So, nawalan tayo ng 3 timbang. And ang pinaka-goal ko talaga is maging 50 kilos. Kasi nakita ko sa height ko na 5'1", dapat ang timbang ko lang talaga is 50. So, ayun, 50 yung pinaka-goal ko. Pero di ko naman minamadali yung goal na maging 50 kilos agad ako. Kasi syempre, kailangan talaga balance pa din. Ang mahirap kasi nag-diet ka, tapos yung crushing diet, mahirap yung ganun. Kasi yung katawan mo mismo yung babagsak, meron pang possible, bakit magkaroon ka ng sakit. Kasi yung ginagawa mo hindi na tama. Parang take it easy. And ang ginagawa ko naman kasi is intermittent fasting. 18 hours ako hindi kakain, 6 hours lang ako kakain. Tapos, more on tubig talaga ako. Tapos, may mga times talaga, pag nakainom ako ng kape, grabe, busog na ako. Tapos, minsan pa nga, 1 meal a day na lang nangyayari sa akin kasi sa kape pala bubusog na ako. Pero sa meal ko naman, na hindi mawawala dun yung gulay. Ang gulay ko lang is cabbage, tapos, carrots, ayun lang, ginigisa lang namin yun ni ate. Tapos yun yung kakainin ko. Tapos kung anong merong ulam, isasabay. Tapos may kanin pa din, ganyan. So far naman sa journey ko ng pagpapapayat, masaya naman ako. May mga times lang na nag-crave ako. Parang gusto ko ng ganito. Pero hindi na talaga. Kasi ayaw ko talagang kumain ng, nasa intermittent fasting ako tapos kakain ako. Ang dahil ko ng chika, pero ang goal ko today, yun nga, sasabi ko sa inyo, magpapabuccal pat tayo. And pawis na ako. Ang init dito sa new home natin. Ito yung new home natin. Tanan! Ayan. Today din pala is bibili ako ng kortina dito sa bintana kasi ang liwanag. Hindi ako naka-ring light. Walang anything else. Liwanag lang yan from outside. Bibili ako to ng kortina. Tapos sabitan. Tapos nalagyan ko rin tong pintuan ng kortina kasi parang mag-iibang level naman siya. Tignan nyo. Tapos, ito yung treadmill ko. Tapos, may damit akong basa kasi ang init ngayon. Nagprint ako ng damit. Comment down below kung gusto nyo soon magkaroon tayo ng room tour. Kasi, may mga gamit ako dito na, ayan, ang ganda na neto. Natutuwa ako dito. Na MyD ko to, pero, tingnan nyo lang sa MyD ko. Ang ganda ng, dito sa side to, ang ganda na. Kasi, yung mga, yung mga flare pants ko, nabilan ko siya ng sabitan. So, natutuwa ako. Tapos, meron pang lagay dito mga gamit na, nabili ko na isang whole package na siya. And I'm so happy kasi 19 hours na akong walang kain. So, parang sabi ko, rewards na to sa akin. Kakain ako ng pasta. Pupunta muna ako sa DB Mart. Kung saan man, sa DB Mart ako pupunta. Bibili ako doon ng kortina. Then after, kakain na ako kasi hindi pa naman ako gutom. Pero pwede na ako kumain. Pero hindi ako gutom.
So, feel ko nasanay na yung katawan ko na hindi talaga hindi magkain-kain, ganun. So, update ko na lang kayo later kapag nasa mall na tayo or nasa kainan. Love you! Ay, mas assorted na lang to, no? Wala nang... Yung parang kahit... kahit dalawang parehas lang. Wala na po mo. Magkano yung gento? Magkano to? 300 na yan, 50 lang. So, ayan, nandito tayo sa may DB Mart po to na. DB Mall. Ay, ano yung DB Mart? DB Mall sa Hanay Cavite. Magkaiba pala eh. Pero same lang yan. Alam ko sa Chika-chika lang sila. So, dito tayo sa DB Mall. Dito kami sa DB Mall. And may bila ko ng kurtina. Ayan. Dito na kami nakabili dati ng mga bayot. Kaso lang, nag-iba yung pwesto. Doon kami before. Tapos nilipat na dito. Pag ganun yung mukha ko, parang haggard ko naman dito. Hindi nakakatawa. Parang lagyan ko kasi ng filter. Pero bibili tayo ng kurtina. Kasi, di ba, yung sinabi ko kanina sa clip ko. And meron silang ganito, oh. Ang ganda na nito actually. Kaso lang, assorted. Wala na silang Ang ganda nito, oh. I love this. Parang pasok siya sa team ng gusto kong mangyari. Kasi, yung team ng kwarto, parang black, white, gano'n. Pero pwede na to, no? Kaso, papasok pa din yung liwanag. No, nakita nyo ko. Pero akong balay dito. Sana din tayo makapiright kasi may tugtog. Kaya nilalakas ako na lang yung boses ko. Kahit papaano is mawala man lang yung ano. So, naghahanap ako ng pwedeng ipares dito. Meron ito kaso, naguguluhan pa ako kasi hindi ko pa alam. Pero ang goal ko talaga is color white, black, or gray doon. Pero eto maganda na siya kasi pag inano ko sa bintana, maliwanag. Parang useless lang din siya. Pero parang okay na rin naman to. Pero tingin pa tayo ng iba kasi dito is mga 150 lang tapos 200 pa baba. So kayo later kung anong nabili ko. Pero hindi ko alam bibili ko talaga na kortina. Ang hirap kasi wala lang design sila masyado. Ay, itong ganda nito, oo. Color brown. Ay, kaso, ganito lang siya. Grabe yung uhaw ko. Legit. Naisip ko bago ko umalis, di pala ako ng tubig. Kaya pala, habang namimili ako, para ako nanginina kasi wala pala ako inom ng tubig. Yung kakain ko sana, sarado. So, sa SM na ako bumili. So, dito na ako sa SM para kumain ng carbonara, tapos coffee, and yung pinamili ko, iniwan ko muna sa may hypermarket. Wala lang. Kasi may bibilin kasi ako mamaya sa hypermarket din. Bili ako ng gatas kasi kailangan ko na magtipid-tipid. Mahal din kasi pag bili ng kape sa labas. Nakaka 130 ako, 120, minsan 140, depende talaga sa kape. So, ayun mga mama, nakauwi na ako dito sa bahay and napagod ako. Dapat, ang plano ko talaga, doon ako mag-outro sa kung saan man ako mapadpad and doon ako mag-upload. And dahil nga ang ingay, crowded yung mga tao, nahiya ako mag-vlog. nahiya tayo mag-vlog. Ganun pa man, nakauwi na ako. And ito yung mga napamili ko. Hindi ko siya napakita kasi nga, nahahassle ako mag-vlog-vlog. Sabi ko dito na pagka-uwi, bumili ako ng 2 hook. Ito, para to sa pintuan, then ito sa bintana. Tapos, ayan.
Sa Mr. DIY na ako nakabili ng iba ko pang kailangan. Kasi wala lang. Doon ko lang na-realize na pagpunta ko ng SM, hindi pala ako nakabili ng scrub sa katawan, sabon, ganun, etc. And ito yung napamili kong, kurtina. Ang ganda. Tingnan nyo, ito yung style niya. Ito, para to sa pintuan. And ito yung para sa dyan, sa bintana. Kasi, ito is, siya, tawag nito, ganyan talaga siya, yung parang kahit gumanon-ganon ka, kahit umaning araw, hindi siya magre-reflect, hindi natin sure, pero mukha naman siyang makapal, and ang bongga, magkano lang ito mga mama, 150 pesos ko lang itong nabili, magkano to? Wait lang, mas may nilagyan ito ng ng sticker kasi nga, mawala na silang plastic, ayan 155 pesos lang siya, ayan focus natin, and ito naman, para sa pintuan, citrus siya. Ayun, Dancing Queen. Tapos, magkano to? Ito ay nagkakahalaga ng 155 pesos lang din. So, not bad na din. Kaya doon ako bumili sa DB Mall kasi kaming mga bayot, yung nag-bentos kami sa Santo Niño, doon kami bumili. Tapos ako namili. Alam niyo, mamang-mama talaga tayo. Tapos ako nag-design. So, ito, nakakita ko ng mga mura. Bumili ako. Ang ganda! Peg na peg ko siya. Tapos, ito yung napamili ko sa Mr. DIY. Bumili ako ng, by the way, sa SM to. Sa SM ko to nabili. Bumili ako ng stanchion. Tapos, 2 scrub para sa ate ko. Tapos, ito yung sa akin. Siyempre, hygienic pa rin tayo. Hindi mo pwedeng ko nang pinapay ko sa katawan ko, hindi sa kanila. Parang, mas maganda naman yung hygienic. Tapos, eto, ang ganda kasi dito ko ilalagay yung aking tawag nito, sabunan. Tapos, isasabit ko lang siya sa CR. Ang ganda. Pagpasensya nyo yung salamin dito. Kasi pagka-uwi ko, tinignan ko yung sarili ko. Sabi ko, pumiyat ba ako? Kasi 18 hours na ako walang kain. So, pit ko naman kung mapayat na ako. Pero, nagkausap kami ni Doc Mike. Excited na siya para sa akin. Tapos, pag nagpa buccal fat reduction, hindi reduction buccal fat procedure, ayon. Hindi kailangan ng fasting. Tapos, ang procedure lang niya, yung parang yung operation time niya lang is less than 30 minutes or less than 1 or ganun. Basta hindi siya tatagal like sa mga main surgery talaga like ilong, susa, mga ganun. So, na-excite ako. Abangan niyo kung kailan tayo buccal fat procedure and excited ako kasi this month din siya mangyayari. By the way, bago ko tapusin tong vlog natin, kung balak nyo magpa-enhance, may mga question kayo about sa gusto nyo mangyari, like magpapa-rhinoplasty kayo, magpapa-breast augmentation kayo, anything na procedure na gusto nyo mangyari sa katawan nyo, pwede nyo i-message si Doc Mike. Ayan ang kanyang FB page. Ayan, M Aesthetic Clinic sa Quezon City and located. By the way, bumila ako ng coffee, another, kasi alam niyo naman ang mga coffeeholic tayo. I love coffee. Parang kung pwede na nga lang tubig, itong kape na gawin ko na ng tubig sa life ko, why not? And ayan, bumili ako. Pero hindi ko siya pinilagyan ng ice kasi sabi ko, pag uwi ko dito, ako na lang maglalagay ng ice. So, ang bait naman nila. Ayan, I love it. Pag-edit pa ako, pawis na ako.